Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Lubimir Julian. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Nakikiisa ang PNP sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Ngayong araw, ika-9 ng Abril bilang pag-alala sa kabayanihan ng mga Pilipino noong World War II. Muling binibigyang diin ng PNP ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. At ito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Umabot sa 4.4 milyong halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo ang nasamsam ng pulisya sa dalawang magkahiwalay na checkpoint operation sa Purok 1, Barangay Labinay, Ozamis City noong Abril 2, 2026. Sa unang operasyon, bandang alas 4:30 ng hapon, pinara ng mga tauhan ng Ozamis City Police Station ang isang Toyota Hiace van kung saan nadiskubre ang iba't ibang kahon ng sigarilyo matapos mabigong magpakita ng lisensya ang driver. Kabilang sa mga nakumpiska ang 50 kahon ng Fort Menthol, 10 kahon ng New Berlin Red at 5 kahon ng Canon Menthol. Bukod sa sasakyang ginamit, kinilala lamang sa mga alias na Aljun, 37 anyos, at Andrew, 27 anyos, ang mga naarestong sospek. Sa ikalawang operasyon, badang alas 6:15 ng gabi, isa pang Toyota Hiace van ang naharang sa parehong lugar, kung saan nadiskubre ang 47 kahon ng New Berlin Red cigarettes na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.8 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo. Naaresto naman ang dalawang suspect na kinilalang CJ, 23 anyos, at Andy, 57 anyos. Ayon sa investigasyon, napag-alamang mula sa Ipil, Zamboanga, Sibugay ang mga kontrabando at patungong Oroquieta City para sa delivery. Dinala ang mga nakumpiskang sigarilyo sa Ozamis City Police Station at isa sa ilalim sa turnover of Bureau of Customs para sa kaukulang disposisyon. Habang nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10643, ayon kay Police Brigadier General Christopher Abrahano, patunay ang operasyon sa pinaigting na seguridad sa ilalim ng Ligtas Semana Santa at patuloy ang full alert status upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.
Formal na sinalubong at binigyan ng arrival honor si Police Brigadier General Randy Arceo bilang bagong itinalagang Deputy Regional Director for Administration ng National Capital Region Police Office. Ang aktibidad ay ginanap sa NCRPO Hinirang Multipurpose Hall, Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City nitong araw, 8 ng Abril. Bilang bahagi ng kanyang pagbisita, dinalaw din ni Police Brigadier General Arceo ang RMFB NCRPO Bahay Aguila sa pamumuno ni Force Commander Police Colonel Celso M. Rodriguez. Ang aktibidad ay nakaangkla sa advokasya ng NCRPO na able, active, allied at sa PNP Focus Agenda sa ilalim ng pamumuno ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. na naglalayong maghatid ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman ng mamamayan. Matagumpay na naaresto ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang isang lalaki na kabilang sa top 9 most wanted person sa buong probinsya at top 1 most wanted person sa bayan ng San Isidro sa isinagawang operasyon ng pulisya. Ang 57 anyos na suspect ay nadakip sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape at sexual assault. Sa hiwalay na operasyon, nakapagtala rin ng mga pag-aresto ang pulisya sa Cabanatuan City, Cabiao at Piñaranda. 4 din na hinihinalang drug personalities ang nadakip sa isinagawang bypass operation sa iba't ibang lugar sa probinsya. Samantala, isang suspect ang naaresto matapos maaktuhan sa pagnanakaw ng kable ng kuryente habang 3 pang lalaki ang nahuli kaugnay ng isang insidente ng pananaksak. Ayon kay Police Colonel Richie R. Clarbal, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, magpapatuloy ang pinaigting na operasyon laban sa kriminalidad upang matiyak ang hustisya at kaligtasan ng publiko sa buong probinsya. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Dumalo si Police Colonel Agosto M. Asuncion, Provincial Director ng Ilocos Sur Police Provincial Office sa ginanap na grand opening ng Region 1 Athletic Association Meet 2026 na magtatagal ng 5 araw simula April 6 hanggang April 11 bilang pagpapakita ng buong suporta ng kapulisan sa nasabing panrehiyong palaro. Isinagawa ang aktibidad sa Candon City kung saan nagtipon ng iba't ibang delegasyon mula sa Region 1 upang makilahok sa taunang paligsahan. Layunin ng kaganapan na itaguyod ang sportsmanship, disiplina at pagkakaisa ng kabataan sa rehiyon. Sa kanyang pagdalo, personal na minonitor ni Police Colonel Asuncion ang kabuuang sitwasyon sa lugar upang matiyak ang maayos at ligtas na daloy ng programa. Kabilang dito ang pag-assess sa deployment ng mga kapulisan sa pagtiyak ng epektibong na ipapatupad ang mga security measures sa buong venue. Nakipagpulong din ang opisyal kay Mayor Eric Disingson kasama ang iba pang lokal na opisyal ng Candon upang higit pang mapalakas ang koordinasyon at pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at kapulisan. Ang nasabing hakbang ay naging mahalaga upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng mga kalahok at manonood. Ayon sa pamunuan ng pulisya, ang aktibong presensya ng kapulisan sa mga ganitong malalaking aktibidad ay patunay ng kanilang kahandaan sa pagtugon sa anumang sitwasyon at sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Ang matagumpay na pagbubukas ng R1AA Meet 2026 ay nagpapakita ng matibay na ugnayan ng pamahalaan at kapulisan sa pagbibigay ng ligtas na kapaligiran para sa kabataan. Ito rin ay sumasailalim sa patuloy na pagsisikap tungo sa isang maayos at maunlad na lipunan alinsunod sa adhikain ng Bagong Pilipinas, Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang new PNN correspondent, Patrolwoman Nikki Lyra Barbero, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At ito ang bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Pinangunahan ni Police Colonel Virgilio O. Olalia Jr., Provincial Director ng Camarines Sur Police Provincial Office, ang isang mahalagang media forum na dinaluhan ng Camarines Sur PPO Press Corps at mga Chief of Police mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Camarines Sur. Isinagawa aktibidad kahapon, April 7, 2026 sa MPB Hall ng Camp Colonel Juan Q. Miranda. Layunin ng naturang forum na higit pang patatagin ang ugnayan sa pagitan ng kapulisan at media, gayon din ang talakayin ang kasalukuyang kalagayan ng peace and order sa buong Camarines Sur. Binigyang diin sa talakayan ang kahalagahan ng responsableng pagbabalita at epektibong komunikasyon upang mapanatili ang kaayusan at tiwala ng publiko. Bilang bahagi ng programa, nagbigay ng lecture si Police Major Attorney Neil B. Compañero, Provincial Legal Officer, ukol sa Data Privacy Act of 2012. Tinalakay niya ang wastong paghawak ng sensitibong informasyon, lalo na sa panahon ng mabilisang pagpapakalat ng balita at digital communication. Bilang pagkilala sa kanyang ambag, ginawaran si Police Major Attorney Compañero ng Certificate of Appreciation ni Police Colonel Olalia. Pinarangalan din ang Camarines Sur PPO Press Corps at ang kanilang Pangulo na si Mr. Manny Basa Jr. para sa kanilang patuloy na suporta sa mga programa ng kapulisan. Ayon kay Police Colonel Olalia, mahalaga ang matibay na ugnayan ng media at pulisya upang mapalakas ang tiwala ng mamamayan. Yung media relations is very essential para mas maging malakas yung pagiging professional natin, yung professional relationship sa media, para mas ma-enhance yung transparency. Kung ano yung mga nangyayari sa lugar natin, mas naipapaabot natin sa taong bayan. And also, it fosters trust among us, among the people, and of course, it aids in the crime prevention. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Camarines Sur PPO na palakasin ang transparency, accountability at community engagement sa kanilang hanay. Mula dito sa Bicol Region, ako po si Police Staff Sergeant Bert Polito P. Lubentino Jr. Nag-uulat para sa Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Pinalakas na koordinasyon at agarang aksyon, illegal na mangingisda sa Tansa Cavite na sabat. Isang matagumpay na operasyon laban sa illegal na pangingisda ang isinagawa ng awtoridad sa bayan ng Tansa Cavite. Kasunod ang ulat mula sa isang concerned citizen hinggil sa umano'y paggamit ng dinamita ng pangingisda. Patay sa impormasyon na tanggap ng Philippine Coast Guard at ang Cavite Maritime Police Station, ay agarang sa gawa ng Joint Law Enforcement Operation ang Cavite Maritime Police Station, Northern Cavite Maritime Law Enforcement Team at ang PCG Sub-Station Tansa Cavite at ang BIFAR 4A sa baybaying ng Isla Verde, Barangay Amaya 7, Tansa Cavite noong Abril 5 taong kasalukuyan. Takong alas 2 ng hapon, matagumpay na naaresto ang 4 na individual na kinikinalang sina alias June, Rico, Algie at Ray, na kumpiska mula sa kanilang isang fishing boat, makina, fishing paraphernalias at humigit kumulang 80 kilong isda na paniniwala ang nahuli gamit sa iligal na pamamaraan. Tinatayang aabot sa 71,700 piso ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang ebidensya sa nasabing operasyon. Sa isinagawang pagsusuri ng BIFAR, lumalabas ang isda ay indikasyon sa blast fishing tulad ng blood clotting, ruptured air bladder at pagkalagas ng kaliskis. Samantala, sa pangyayaring ito, hindi tumitigil ang otoridad at agad nagpapatupad ng mas pinaigting intelligence monitoring upang matunton ang pinagmumulan ng distribusyon ng mga illegal na kagamitan na pagsabog o homemade dynamite. Kinabukasan, April 6, 2026, handang alas 6:10 ng gabi, muling nagsagawa ng police operation ang mga tauhan ng Cavite Maritime Police Station, bahagi ng tulay ng Maestro, Barangay Biwas, Tansa Cavite, kung saan natagumpay na aresto ang dalawang individual na pinakilalang sina alias Ramel at Roy. Nakuha sa kanila ang isang kahon na hininalang blasting cups, isang sako ng hinihinalang ammonium nitrate,
at ang mga peking pera, budel money, tinatayang nasa 16,000 piso ang kabuong halaga na nakumpiskang ebidensya sa nasabing operasyon na patuloy na nag-imbestigahan ng autoridad. Ayon sa autoridad, ang kaugnay na operasyong ito ay patunay sa kanilang pagpatuloy sa pagbabantay sa pagsawata laban sa iligal na pangingisda, lalo na sa ngayon panahon ng Semana Santa. Patuloy naman nagpapaalala ang Cavite Maritime Police Station at ang Philippine Coast Guard sa publiko makipag-ugnayan agad at tulad sa anumang kahina-hinalang aktibidad upang maprotektahan ang yamang dagat at panatili ang kaayusan ng ating karagatan. Mula dito sa Regional Maritime Unit 4A, Cavite Maritime Police Station, ako po ang inyong PNN News Correspondent, Chief Master Sergeant Dan Dimasog, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Sa pinaigting na operasyon ng Police Station 1, Santa Ana, sa pamumuno ni Police Major Richen M. Lagnayo, matagumpay na naaresto ang ilang most wanted persons sa isinagawang manhunt operations. 2 sa mga sospek ang naaresto habang tangkang umalis ng lungsod sa kasagsagan ng Semana Santa. Si alias Yanyan ay naaresto sa Santa Ana Wharf dahil sa kasong illegal gambling, habang si alias Gigi ay nadakip sa Gaisano Mall Van Terminal kaugnay ng kasong illegal drug. Samantala, 2 pang wanted persons na may kasong murder at robbery ang nahuli rin sa hiwalay na operasyon sa tulong ng koordinasyon, surveillance at impormasyon mula sa publiko. Patunay na ang mga operasyong ito ay patuloy na pagbabantay ng kapulisan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod, lalo na ngayong Semana Santa. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lamang po sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account para... Sorry? Saan ko sa ano? Q. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lamang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays at i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng aming Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolman Lubimir Julian, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.